people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw na to. So, una sa lahat, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik, sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. At saka sa mga bago natin subscribers dyan. And then, of course, kay Christine Ann Perez, na talaga naman nagmamaganda araw-araw. Charot. So, yan. At saka, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika talaga sa inyo na magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga pasabog na chika na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh. Nako, nakakawindang. So, simulan na natin guys. Para sa una natin chika, Nicole Borromeo, Miss International third runner-up, rarampa sa Paris Fashion Show this week. At eto nga, Mama Sam, tatlong designer ang nakakontrata sa kanya. Si Leo, si Michael, at saka si Joseph. Na talaga namang masasabi ko, oh my God, Leo ang model. Iba yan. Michael Cinco, ay nako, nakakaloka yan. Joseph Oren, ay nako, matindi yan. So, etong mga fashion designer na to talagang mga batikan at kilala. So, yon. So, rarampa siya sa September 25 hanggang 30. So, walk siya doon. So, yan. Ang bongga lang, no? So, yun lang masasabi ko. Kasi, iba talaga ang Nicole Borromeo, yung beauty. Siyempre, pang Miss International yan. Kaya nga si Christine Ann Perez, tuwan-tuwa siya sa mga gandang binibini kasi talagang naiimbitahan sa mga ganitong event, di ba? At ayun, nakakatuwa kasi syempre pasabog nata ang gagawin dyan ni Nicole Borromeo. Ikaw ba naman third runner-up sa Miss International, rarampa. So, mas nakuha pa yung third runner-up kesa dun sa title holder, di ba? So, nakakaloka. At ito, mas nakakaloka kasi doon sa Miss Vietnam, inimbitahan si Mucha Datol ng Miss Vietnam kesa doon sa bagong reigning ng supranational. At ito si Mucha Datol na pagkamalan na siya ang reigning ng Miss Supranational. O, di ba? So, ibig sabihin lang no, na talagang deadma sila sa ganda ng bagong supranational at gusto nila yung gandang Pilipinas. So ako para sa akin flattered, di ba? Nakaka-flattered yung ganyan. Imagine mo, ikaw yung reyna pero hindi ka inimbitahan sa ganitong event. Tapos yung mga Filipino beauty na katulad ni Nicole Borromeo, Mucha Datol, ay nako bongga, imbitado. So yan, di ba? So patunay lang yan na iba talaga ang gandang Pinoy at syempre international at world-class ang beauty talaga ng mga Pilipina. Diba? So, yan naman para sa ating sumunod na chika. Kylie Versosa, magiging host sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, ang gusto kasi ng Cosmo ay yung mga pang-international ampeg. Kaya nga napansin niyo puro sila fashion show, puro sila mga eksena, event, chubachenes. Kasi ang Miss Cosmo, hindi siya Miss Universe style. Ang style niya ay pang Miss International. So, yon. So, nakaraan, di ba, nagkaroon ng parinigan ng mga organization ng pageant na to. So, nung una, si Miss International sinabi na nanunulot ng mga kandidata ng Miss International. Tapos biglang sumagot naman tong organization ng Miss Cosmo na sabi, ako ba ang pinaparinggan mo? Tapos ngayon, ayan na, di ba? So kung mapapansin ninyo, halos lahat ng beauty queen pinag-i-invite niya, pero lang kay Miss Grand, andyan si, tawag dito,
Andiyo dyan si Miss Universe, di ba? Andiyo dyan, syempre, si Miss Supranational. Ngayon naman si Miss International. Tapos ang eksena ng kanyang pageant, puro fashion show. So, ang lakas maka Miss International talaga. Eh, di ba kilala nga natin ang Miss International? Kapag tinawag ka Miss International, parang maala supermodel ka. So, ang mananalo ba ng Miss Cosmo dito, alam na ninyo, dapat galing sa Miss International. Charot! So, yun. So, syempre excited ako para kay Kylie Versosa. Ito yata yung first time na magiging host siya sa beauty pageant internationally, di ba? Kasi noon, nag-host na siya sa Binibining Pilipinas. Ngayon naman, dito na sa Miss Cosmo. So, hindi ko alam kung ano nangyari kay Catriona Gray. Kasi, di ba, may pumutok nga na balita na si Catriona Gray na ang feeling ko naman, baka kasi si Catriona ay mag-host pa rin sa Miss Universe. Siyempre, kahit naman ako, saan ka ba mag-host dito sa Cosmo o sa Universe? Siyempre, sa Universe na. Siyempre, kung pupunta ako dyan, baka mawala yung racket ko sa Miss Universe. Pero, naniniwala naman ako na nasa pag-uusap nila yun ng maganda. And then, I think Catriona Gray, open naman siya sa lahat, di ba? So, abangan na lang natin, malay mo, inimbitahan din pala siya dyan. At kasama siya ni Kylie Versosa. Hindi natin alam, but abangan na lang natin, maaga pa naman. But for now, si Kylie Versosa, confirm na magiging host sa Miss Cosmo. So, yun! So, para naman sa sumunod natin, chika, usapan namang Miss Grand. So, eto nga, ano daw ang masasabi ko sa beauty ng Miss Grand Thailand na ready na daw para sa laban niya sa Miss Grand International. Well, ang masasabi ko sa kanya, maganda yan sa personal. Sobrang, alam mo yon, iba yung, yung confident level, iba yung ganda, iba yung eksena. Pero tingnan natin kung paano siya magpe-penetrate sa competition. Kasi parang feeling ko, hindi siya aabot sa top 5, charot. So, yun. Kasi, sa sobrang dami ng magagaling, Diyos ko, knowing pa Mr. Nawat, ayaw niya ng bansot, charot. So, yan. So, ang dami yung matatangkad, ang dami yung magaganda, ba't ko pipiliin yung bansot? So, kung ang Pilipinas nga na sobrang ganda, nililigwak niya. At hindi rin siya nagdadalawang isip na ligwakin din ang sarili niyang bansa. Di ba? At naobserbahan niyo ba yan na lagi niyang nililigwak ang Thailand? So, ngayon, tingnan natin kung etong pambato nila ay makakarating sa dulo ng competition na to. So, good luck! So, yan. Nakakaloka. Windang naman ako doon. Pero, syempre, inaabangan ng lahat kung sino nga ba ang kokoronahang Miss Grand Philippines sa bukas na, di ba? So, yun. So, syempre, excited tayo lahat. Nandiyan na usap-usapan nga ang malakas na laban. Syempre, ng pambato ng Quirino na talaga naman, oh my gosh, ang ganda-ganda naman niya. So, alam niyo, sa totoo lang, si Quirino, pwede itong itapat kay kay Miss Thailand. Tapos alam mo yon, ang ganda din ng beauty ni Quirino kasi maalaati sa manalo ang eksena. Pero syempre umi-eksena din tong si Laguna. So maraming nagtatanong, bakit daw si Laguna wala sa press con? Paano naman kasi? Baka ayaw niya ng Q&A portion. Charot! So yun, baka mayroon siyang mga eksena na pinuntahan na hindi siya available nung araw na yon. At ayun din, pasabog din itong si Laguna. Pero ang marami na nagsasabi na si CJ Opiasa lang daw ang may karapatang manalo dito sa Miss Grand Philippines. Nakakaloka naman, di ba? Diyos ko. So, abangan na lang natin. Ako, okay lang naman kahit sino sa kanila. Pwede nga si Quirino, pwede din naman tong si Laguna, at pwede din naman si Castillejo Zambales. So, syempre ako rooting for myself. Charot! So, yan. So, laban lang, di ba? So, malalaman natin yan bukas. At ito nga, syempre, eksena kung eksena, palo kung palo. Ay, nako, Mama Sam. Ano ang masasabi mo sa mga ganap at eksena ni Miss Philippines sa Miss Globe? So, ayun nga, nakita nga natin kahapon na talaga namang umariba na at nagpasample ng kanyang pasarela na kumakalat ngayon sa social media ang pambato natin na si Jasmine Bungay dito sa Miss Globe. Ako naman, from the beginning naman, sinasabi ko naman, malakas naman talaga ang laban nito. At ang laban niya talaga, eksena kung eksena, kabog kung kabog. Ako para sa akin malaki ang magiging neto, tawag dito, pasabog neto dito sa Miss Globe. So naniniwala ako na
kagabi pa lang nakapuntos na siya ng bonggang-bongga. Saka yung energy level niya, ayun na. Talagang pumalo na. Kaya sabi ko, ay nako, simula na talaga ang competition. So, confident meron siya nun. Ganda meron siya nun. So, parang feeling ko, corona to. Sabi nga ni Christine Ann Perez, ay naku Mama Sam, magko-corona yan. Sabi ko nga, pwede din. Diba? So, yun. Bakit hindi? Magaling at maganda naman si Jasmine. At naniniwala ako na kaya niya talagang ipanalo to. Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, another candidate sa Miss Grand International from Ukraine, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty niya? Ay nako, ang Diyosa, ang ganda pang Miss Universe. So ayun, sana pumalo siya ng bonggang-bongga sa kanyang performance, kanyang mga eksena, kasi talaga yung ganda na meron siya. Why not? Di ba? Pwede siyang tanghalin ng Miss Grand International ngayong taon na to. Ang ganda-ganda niya, pang Miss Universe level na talaga yung beauty niya. I hope na magawa niya ang magiging eksena niya sa Miss Grand. So, ayan, makikita natin yan si Ukraine. Isa yan sa mga aabangan ko. At eto nga, Mama Sam, kabugang Vietnam at saka ng Philippines sa Miss Cosmo. Mama Sam, sino sa tingin mo sa kanila ang mas eksena at kabog? Alam mo, sa totoo lang, ayoko ikumpara kasi si Atisa Manalo sa mga tsipanggang mga kandidata. Charot! So ako, para sa akin, syempre, yung ganda ni Vietnam, hindi mo namang matatawaran. Sobrang class, ang height, talagang winner. Kung hindi sa Vietnam ginawa ang Miss Cosmo, isa siya sa mga talagang masasabi ko, oy, pwedeng manalo ha. So, ang pangit lang tignan kapag pinanalo nila si Vietnam kasi parang magiging bias ang dating. Pero sabi ko nga, may laban si Vietnam, pwedeng mag-last two standing din to. At pwede talagang tinik din kay Atisa Manalo para maka-eksena sa dulo ng competition. Si Atisa Manalo naman, syempre, kung profile ang pag-uusapan, kabog, talagang masasabi ko na unstoppable talaga si Atisa Manalo sa mga ganap at eksena niya dito sa Miss Cosmo. And I'm so happy sa ipinapakita ni Atisa Manalo. Lalo na ngayon, paparating na sila sa exciting moment ng competition. So, mag-expect ka pa ng more, mag-expect ka pa ng mga pasabog, at syempre, ang pinaka nakakaloka kay Atisa Manalo, talagang may binubuga pa at may ibubuga pa ang kanyang laban sa Miss Cosmo. Do you agree, guys? Kasi ako, yes. Naniniwala ako, Atisa Manalo is the one of the beat. O, diba? So, yan. Kayo, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!